Magandang araw. Isa na naman pong mahalagang pagkatuto ang ating tatalakayin para sa ating family development session. At ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa kahandaan sa trabaho. Lahat po ba sa atin o isa po ba sa ating miyembro ng pamilya ay mayroong mga trabaho? Okay po. Atin pong iisa-isahin po ang mga bagay na kailangan natin para sa paghahanda at panimulang kinakailangan para magkaroon ng trabaho, lalong-lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho. Ngayon, mahalaga ang trabaho sa pagiging self-sufficient o kaya nating tumayo sa sariling paa. Dahil dito, nakakakuha tayo ng kita para sa pagkaing bahay at kalusugan. No? Malaki po ang ambag ng pagkakaroon ng trabaho para punan ang mga pangangailangan ng ating mga pamilya. No? Ito po ay pangunahing pinagkukunan natin ng kita upang tugunan ang mga kinakailangan na edukasyon para sa bata, pang-araw-araw na pagkain, at mga bayarin para sa ating tahanan, 'no? Nakakatulong din ito para sa mas maging confident tayo, 'no? Pinapalakas ang ating kakayahan at nagkakaroon ng katatagan sa ating sarili. Makisalamuha sa lipunan at makatulong sa pamilya at komunidad. Para makapasok at magtagumpay sa trabaho, kailangan nating maging employment ready, no? May kahandaan, no? Maging handa para sa pagkakaroon ng trabaho. Ibig sabihin, may tamang kaalaman, kasanayan, at ugali para makahanap, makapanatili, at umangkop sa trabaho. Ang sesyon na 'to ay may dalawang bahagi. Ang part 1, paggawa ng resume at application letter. Ang part 2 naman po ay paghahanda sa job interview, karapatan bilang manggagawa, at tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon po, ang ating tatalakayin sa sesyon na ito ay may layunin. Unang-una, ipaliwanag ang kahalagahan ng employment readiness. Pangalawa, gumawa ng simpleng resume at application letter. Pangatlo, maghanda para sa job interview at sagutin ang mga karaniwang tanong. Pang-apat, kilalanin ang mga pangunahing karapatan ng manggagawa. At panglima, tukuyin natin ang mga ahensya ng gobyerno na pwedeng lapitan para sa trabaho at training. No? So, ano nga ba ang employment readiness? Ang employment readiness daw po ay ang pagiging handa para makapasok at matagumpay sa trabaho. Hindi lang ito tungkol sa skills kundi pati sa tamang kaalaman at tamang ugali, no? Importante na meron tayong kaalaman, no, at ugali sa pagtahak natin at bilang kahandaan sa pagpasok ng trabaho. Mas malaki ang chance mong ma-hire, no, nating ma-hire kapag handa ang resume at application letter mo. Kasi iyon ang hinahanap ng mga employers. Natututo tayong mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon sa trabaho, mas tumatagal tayo sa trabaho at may tsansa na mag-grow, mabigyan ng opportunity, mag-improve at ma-level up, no? Mas nagiging independent tayo, hindi na umaasa lang sa ayuda, no? Nagkakaroon tayo ng generating income, kita para sa pamilya, kita para tugunan ang mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Alam natin kung paano hanapin at gamitin ang tulong ng gobyerno para makahanap ng trabaho, no? Paano nga ba, no, simulan ang pagiging isang ready na trabahador?
no, ng paghahanap ng trabaho. Ang pangunahin po, ang unang-una sa ating listahan, ang resume. Ang resume ay parang calling card sa trabaho, no? Dito nakikilala ang inyong impormasyon, no, ng pagkakakilanlan ng isang empleyado, ng isang aplikante, at tinitingnan po ng ating mga target na employer. Dapat po nakalagay po sa ating mga resume ang mga sumusunod, no, katulad po ng header. Ang header ay naglalaman ng pangalan, contact number, address, email at kung ano pang mayroon. Career objective, maikling pahayag kung anong trabaho ang gusto mo. Idinidetalye po natin, halimbawa, ang mga nais po nating applyan na trabaho, ang mga posisyon sa career objective. Dun po natin, inilalagay rin po ang mga karanasan at mga eksperyensado na inyong nakamit, kung kayo po ay may experience at kung ano po yung mga achievement ninyo na maaari nyong i-apply sa goal pagdating po sa career objective. Halimbawa po nito, nais kong makapagtrabaho bilang sales associate para magamit ang aking customer service skills. Ina-highlight po ang customer service skills bilang skills, kasanayan sa pag apply sa isang posisyon na importante sa ninanais na trabaho. Narito rin po ang mga education background, ilagay ang pinakahuling pinag-aralan, paaralan, kurso, level, taon. Work experience kung mayroon, job title, kumpanya, petsa, at maikling description ng ginawa. Skills, halimbawa yung mga kasanayan na meron ka na maaari mo o maaari mong iambag sa trabahong ina-applyan mo. Halimbawa yung basic computer, cooking, sewing, caregiving, cashiering, at iba pa. Marami pa pong skills at kasanayan na meron tayo na pwede natin ilagay sa resume. Ang training seminars, kung kayo po ay nakapag-test na training o iba pang workshop, maaari po natin ilagay, at ang mga character references na may dalawa o tatlong tao na may pagkakakilanlan na magpapatunay ng ugali at sipag mo. Halimbawa po yung mga barangay officiales, guro, dati mong amo, supervisors, managers, at marami pa pong iba. No? Yun po ang mga kinakailangan natin ilagay sa resume. Pag gumawa po tayo ng application letter, ito ay kasama ng resume kapag nag apply para siyang introduction mo sa employer. Ito yung pagbibigay mo ng interest, no, sa trabaho at interes sa kumpanyang gusto mong pasukin, no? Ito yung pagbebenta ng sarili mo na nakalagay po dito sa application letter, pagbebenta ng sarili mo, ang mga kasanayan mo, experiences mo. Ito po ay ang summary ng iyong resume na in detailed form. No? Ang mga bahagi ng application letter ay may nilalaman na header. Nakalagay po dito ang pangalan, address, contact number, email at date. Employer's details, pangalan ng HR, ina-address po natin sa kanila pag gumagawa tayo ng application letter. Manager, kung kilala mo, kumpanya, no? Ang may-ari natin itong ilagay, posisyon, kumpanya, address. Yung salutation po, ito po ay paggalang sa kung kanino po natin isusumite ang mga liham para sa ating pag apply. Nandito po yung Dear Hiring Manager, yun po ang halimbawa. O to Mr., Mrs., no? Meron pa po tayong mga salutation na maaring magamit, maaari po natin 'tong i-check sa social media. Yung opening paragraph po, ito po ay ang pagpapakilala ng sarili. Binabanggit po natin ang trabahong ina-applyan po natin. Halimbawa po, ako po ay nagsusumite ng aplikasyon para sa posisyong sales associate na nakita ko sa JobStreet, no? Um
nakikita natin dito na kung saan mo nakita yung job posting, inilalagay po natin. Kung anong posisyon na nakalagay, inilalagay po natin yun, no? Ayun po ang nilalaman ng opening paragraph. Pagdating sa body, sabihin natin kung bakit bagay ka sa trabaho. Ikwento ang skills at karanasan katulad ng ako ay nakatapos ng TESDA NC2 sa customer service at may 6 na buwang karanasan bilang cashier. At ang pagtatapos bilang closing, magpasalamat at ipakita na interesado kang ma-interview. No? Halimbawa po, umaasa akong mabigyan ng pagkakataon na makapanayam upang maipakita ang aking kakayahan at bilang pagtatapos at signatory, ang signing off po ay naglalagay po ng sincerely, no? Yours truly, no? Respectfully yours. Marami pa pong iba na lubos na gumagalang at ang inyong pangalan. Hindi naman ganon ka bigat o kahirap ang paggawa ng application letter. Hindi naman po kailangan na nakatranslate po ito sa Ingles, no? Mas mainam na ang paggawa mo ay nasa iyong language, katulad po ng Tagalog, na mas lubos na maiintindihan ng ating mga employer, no? Ito po ay pagdedetalye sa application letter ng iyong interes bilang aplikante. Yun po ang ating application letter, no? Paano makakatulong ang resume at application sa pagkuha ng trabaho? Ito po ay upang mapadali ang pagtingin po ng ating mga employer pagdating po sa paghahanap ng trabaho na ikaw po ay nagmamatch dun sa posisyong ina-applyan natin at mabilis or malaki ang tsansa na tayo po ay matanggap sa trabahong ina-applyan natin. Ano ang natutuhan tungkol sa sarili mo habang gumagawa ng resume? Okay po, 'no? Marami pa tayong mga detalye na maaaring matutuhan. Marami po tayong mga platform, mga videos sa social media na makakapagbigay din po ng tips, 'no? Ang importante po ay ang pagbibigay ng pagkakakilanlan bilang isang aplikante, bilang isang employee na naghahanap ng trabaho at ang goal ay makapagtrabaho upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating pamilya, pang-araw-araw, pang-sarili at iba pa. No, bilang naghahanap ng trabaho, may goal naman tayo, no? Isipin natin ang trabaho na 'to ay magbibigay ng kaliwanagan, no? Para sa mga mapunan ang mga gusto natin, no? Sa ating pamilya at pangsarili. Ano ang pinakamahalagang bahagi ng application letter para sa'yo, no? Kung titignan po natin, ina-highlight 'to ang kasanayan o ang skills, no? Ipinapakita natin, share natin at ibinibida rin natin ang ating sarili bilang confident, employee readiness, pagiging handa para sa a-apply ng trabaho. Yun po, no? Ang resume at application letter ay unang hakbang para sa makapasok sa trabaho. Dapat malinaw, simple at tapat ang impormasyon. Mas madali kang mapapansin ng employer kung maayos ang mga dokumentong ito, no? Yun po ang pagtatalakay natin tungkol sa resume at application letter. Ngayon, tatalakayin po natin ang ikalawang parte ng ating kahandaan sa trabaho. Ngayon po sa part 2, ang tatalakayin natin ay patungkol po sa job interview. Para sa paghahanda sa job interview, ang sabi po, ang interview ay pagkakataon para ipakita sa employer na ikaw ay handa at bagay sa iyo ang trabaho, no? Ang mga paalala po, no, habang tayo ay nakikipag-usap, hindi lang naman po sa mga interviewer, maski rin po ito ay ma-apply nyo rin po sa mga ina-applyan yung assistants, sa inyong mga kapwa, sa inyong mga ina-applyang trabaho.
no? Ang body language at communication ay importante pong may eye contact bilang pagpapakita po na kayo po ay may kumpiyansa, no? Confident din po kayo sa inyong sinasabi. Umupo ng tuwid, iwasan ang slouching, ang pagsandal, no? Ngumiti at ipakita ang interes, no? Iwasan ng sobrang o no? Bilang pag-aayos ng sarili, malinis at simple ang pananamit, no? Iwasan ng sobrang makeup o accessories, no? Yun po ang mga paalala bilang paghahanda para sa job interview. Para naman po sa karapatan ng manggagawa, dapat maging maalam po tayo dito sa pag-unawa sa karapatan bilang individual, no? Mahalagang alam natin ang ating karapatan para hindi maabuso sa trabaho. Meron po tayong amyenda o meron po tayong labor code na basic rights ng mga manggagawa. Dapat may tamang sahod, minimum wage, overtime pay, 13th month pay ay ibinibigay. Seguridad sa trabaho, hindi pwedeng tanggalin basta-basta kapag regular employee. May safe workplace, no, ligtas at malusog na kondisyon sa trabaho. May rest at leave, 1 rest day kada linggo, 5 araw service incentive leave, maternity o paternity leave para sa mga nagbuntis ng anak, sa tatay man o sa nanay. Self-organization, karapatan mag-union at makipag-collective bargaining, no? Walang diskriminasyon. Dapat po pantay-pantay, anuman ang edad, kasarian, relihiyon at marami pa. Due process, dapat may notice at investigation bago matanggal, no? So, karaniwang paglabag po ang nakikita po natin doon. Then, kapag may trabaho tayo o naghahanap ng trabaho, tignan po natin na dapat po sila ay may kontrata, no? Tignan din po dapat sapat ang sahod na naayon sa kontrata, hindi na delay ang 13th month pay. Hindi dapat pinipilit kung, mag-overtime, ah, ng walang bayad, 'no? Dapat hindi po kayo hinaharas. Saan puwede lumipat o lumapit, 'no? Importante po kapag may mga karapatan na nailabag, may mga ahensya po tayong maaring lapitan o dumulog tungkol po sa karapatan ng isang manggagawa. Narito po ang DOLE o ang Department of Labor and Employment. Narito rin po ang NLRC, ang National Labor Relations Commission, no, at mga iba pang government employment services na maaari nating matanggap, no. So sa DOLE meron po silang ino-offer na job fairs para makapaghanap po ang mga employee o naghahanap ng trabaho na match po sa kanilang nais o interes. May legal assistance din po ang DOLE, espes para sa mga estudyante. Ang PESO po, ang Public Employment Service Office, bawat LGU po ay mayroon po nito. Nagbibigay ng job matching at referrals. Ang TESDA nagbibigay rin po, nag-offer po ng libreng skills, training at scholarship. Nagbibigay ng National Certificate o NC1, NC2. DMW para sa mga gustong maging OFW o Overseas Filipino Workers, tumutulong din po ang DMW para sa ligtas at legal na overseas work, no? So pagpapalalim po, paano ba, no? Paano makakapaghanda sa totoong job interview? Katulad po na nabanggit natin, posture confidence. Importante po na magkaroon po tayo, taglagay natin, no? Ang mga list, po ng mga um, kahandaan para sa pag-a-apply. Ano ang pinakaimportante mong natutuhan, no, nating natutunan sa karapatan ng manggagawa? Lahat po ay may pagkakapantay-pantay, lahat po ay importante para po sa ating mga um, karapatan, no, karapatan. Dapat alam po natin yon. Marami pa po tayong mga labor codes na maaring matutuhan. Pwede po tayong dumulog po sa mga tumingin sa mga website, social media, no, tungkol sa karapatan ng isang manggagawa. Ano ang pwede nating gawin kung hindi
binayaran ng 13-month pay. Katulad po sa pagdulog, nandito po ang DOLE at NLRC. Ano yung mga government services na pwede pong lapitan kung gusto maghanap ng trabaho? Tumingin po tayo sa paligid natin. Marami po tayong maaring lapitan. Ang PESO, DMW, ang DOLE, no, ang TESDA, at iba't iba pa. Lumapit po tayo sa kanila. No? Sa bilang pagbubuod po ng ating talakayan, ang paghahanda sa interview ay nagpapakita ng kumpiyansa at respeto sa sarili. Ang kaalaman sa workers' rights ay proteksyon laban sa abuso. No? Accessible ang mga government services, gamitin ito para sa trabaho at skills training. No? Doon lang po natatapos ang ating talakayan para sa family development session. Sana po lahat tayo ay may natutuhan sa pagdating sa karapatan, pagdating sa paghahanda ng trabaho at sana ay magkaroon po tayo ng magandang oportunidad sa pagtahak, no, upang matulungan natin ang ating pamilya o ating sarili. Maraming salamat po.